Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mapagpalang Pasko po sa inyong lahat. Buong puso tayo magpasalamat sa Diyos para sa pinakadakilang handog ni sa atin, ang kanyang bugtong na anak. Nagkatawang-tawang Diyos upang ang lahat ng nararanasan natin ay hindi maging iba sa Kanya ang ating mga kagalakan at sakit, ang mga pag-asa at takot, ang mga kahinaan at lakas natin. Maging panahon nawa ng masayang pagtitipon ang pagdiriwang po natin ngayong Pasko. At upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahan loob, kami po ay iyong nilikha at sa iyong pagdadangkili kami ay iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong tinuring na hindi na iba sa iyo, makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoo may pagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yoong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yoong hangad na tagumpay. Tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Saliw ng mga lira, iparinig ang tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Pagbasa mula sa aklat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan
sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinilaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa ay naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan ay nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niyang karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan. Hindi dahil ni sa pita ng laman o sa kagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihang kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan.
Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan kadakilang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya ay siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat binigay ang kutusan sa pamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak, siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang sanggol na si Jesus, ang ating pong manunubos, ang ating tagapagligtas, ang Emmanuel, kasama natin. Bati ang katabi ng Merry Christmas. Idagdag na ninyo, Pasko na, ibigay mo na. Pasko, dakilang pagpapalawig ng kubol ng Kristo. Siyam na araw nating pinagandaan ang dakilang araw ng pagsilang ng ating Panginoon na kung kailan ating pinagnilayan ang pagpapalawig ng abot ng kubol. Isang tema ng sinodo na kaugnay ng unang taon ng pagdiriwang natin ng ika-50 anibersaryo ng Lipa bilang isang archdiocese. Hinamon ng mga kabataan na palawigin ang kanilang mga kubol sa pamagitan ng pagsakripisyo, tamang pamumuhay alinsunod sa halimbawa ni San Juan Bautista. Pinaligan natin kung ilang kubol ang pinalawig natin noong panahon ng pandemya at pagputok ng Bulkan Taal. Inanyayahan tayong palawigin ang ating matiyagang pananalangin at sama-samang pagdiriwang ng taon ng mga sakramento. Napagtanto natin kung gaano kalawig ang kabuti ng Diyos sa pagtitiwala na ating pangalagaan ng Kanyang sanlilikha sa kabila ng ating mga kahinaan para sa kabubuti ng lahat. Natutunan natin kung paano palawigin ang pamilya sangayon sa tunay na plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabalita ng Anghel Gabriel sa mahal na Inang Maria. Tinutularan natin siya upang lumawig ang ating pananampalataya at payabungin ang pananalig ng ating sambayanan. Sinikap nating sabayan ang kababaang loob ni Maria sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pisang si Isabel upang palawigin ang mabuting balita na daladala niya sa kanyang sinapupunan. Napagtanto natin ng bawat uri ng bukasyon ay pagpapalawig ng kaharian ng Diyos at ang kaparian ay may pangunahing misyon sa gitna ng pamayanan. Ipinaalala sa atin ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay mas malawig kaysa pinakamadilim na kwento ng ating buhay. Sa bandang huli, pinalalawig natin ang kubol ng Diyos sa ating sama-samang paglalakbay patungo sa pagkakaisa, pakikibahagi at misyon. Bakit natin kailangan gawin ang mga pagpapalawig na ito? Ang kasagot ay matatagpuan natin sa dakilang araw ng kapistahan ng Pasko ng Pagsilang na pinagdiriwang natin ngayon. Ang pagpapalawig ay paraan ng pagsunod natin kay Jesus na hindi na natiling kasama lamang sa kubol ng kanyang Ama at ng Espiritu Santo sa kalangitan. Dahil sa pagmamahal ng Ama sa sanlibutan, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa pamagitan ng Espiritu Santo upang si Jesus ay manirahan sa gitna natin. At ito ang pinakadakilang pagpapalawig ng kubol ng Diyos para sa sangnilikha. Sa paglaganap ng kadiliman sa mundo, isinilang liwanag na kailangang lumawig upang ang karimlan ay malupig. Ito ang pinahayag sa mabuting balita nating napakinggan. Tanggapin natin ang pagpapalawig ng presensya at liwanag ng Diyos
Tanging ito lamang ang paraan upang masundan natin ang kanyang halimbawa at tumugon sa kanyang paanyaya na palawigin ang ating pananampalataya, pag-asa at pagmamalasakit sa kapwa. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pasasalamat sapagkat naging kaisa natin ng Diyos. Sa pagpalawig niya ng kanyang kubol sa mundo, tayo ay tinanggap niya bilang mamamayan ng kanyang kubol. Tayo ay naging mga anak ng Ama sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang bugtong na anak sangayon sa sulat sa mga Hebreo sa 2 pagbasa. Umawi tayo ng may galak at pasasalamat kagaya ni Isaías sa unang pagbasa dahil isinilang manunubos na may malawig na kapangyarihan sapagkat sa lahat ng bansa ang kamay ng puon at tandaan ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas itong ating Diyos ay tiyak na mahahayag. Sa diwa ng galak at pasalamat, binabati ko kayong lahat kasama ang inyong mga mahal sa buhay ng isang mapagpala at matiwasay na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Maligayang Pasko sa inyong lahat at pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos. Gilbert ay Garcera, Arsobispo ng Lipa. Ganyan din po naman ang inyong lingkod, kasama na po mga pari dito sa Dambana at Parokya ng ni Poong San Jose, sina Father Leo, Father Joe, Father Ronnie. Kami po ay bumabati din sa inyo ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, tumulog tayo sa mana walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak. At aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pwede na pong tumayo ang mag-aalay.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayon dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubos ang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo, sa katauhan ng iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan ng iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng mga hukbo at langit ay namumuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa itaas. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na mga kalob namin itanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang ng aming paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkaloob mo ng kapayapaan at pagkupko, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Santo Papa Francisco, na yung lingkod kasama ng aming Arsobispo Gilbert at ang lahat ng mga nananalit nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nabatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, pinararangalan po namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging Berhem. Gayon din ang kanyang kabayak ng pusong San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at mga martir at ng lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Kaysa ng buong simbahan, pinagdiriwang po namin ngayon ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan. Noong siya pinanganak ni Santa Maria na nagdalang taot na natili pa ring Birhen, pinararangalan po namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen. Ama namin,
Iyo pong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Lobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mo sambahin ka namin sa Espiritu katotohanan. Kaya para sa amin, ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay. Sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niya makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo, pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala. Sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, muli kanyang pinasalamatan. Inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubus para sa para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugurita po namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang pagkain ito nakatangi-tangi at talisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga itong ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay sa alak ni Melchizedek, na paring hiram mo, paunlakan mo ngayon tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, sinihiling po namin iyong pakyatin sa banal mong anghel ang mga alay nito sa dakilang dambanang nasa iyong harapan, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at tugon ng iyong anak, sa pakinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos na iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ng mga anak mong naunang yumao sa amin, sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon ay aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at papamahinga sa iyong piling. Sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, kahit kami makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyo nag-uumapaw na pagkamapagbigay. Sa aming pamumuhay araw-araw, kaya pagindapatin mo rin kami makapaugnay at makapiling na yung mga banal na apostol at martir,
kasama sina Juan Bautista Esteban, Matias, Bernabe at ng lahat ng iyong mga banal, kami na may makapisan nila hindi dahil sa aming ginawang kabutihang kulang na kulang, kung hindi pa kundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kalubong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, manalang sa langit, bigyan mo kami Hinihiling po namin kamay adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya ito aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po.
O minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristo muling nabuhay, sinagali sa mga sanlibutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalob mong ang sumilang ngayon tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang. Sa iyong angkan ay siya ring nawang magkaloob na muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo habang ginagawad po ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman, no magkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawa magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag na kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para may hatid sa tanan ng kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siyang nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, taglin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa ating lahat.